ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Magandang gabi mga kapatid at kasama kami ni Bro Jody, active member ng MCGI na babalik na sa tunay na iglesia. Ngayon, nandito tayo sa tapat ng simbahan, naghihintay tayo ng mga protestante. Dahil ang mga protestante, sabi ni Kuyang Guard, nandito ng Huwebes, Biyernes, Sabado. Linggo, wala sila dahil may mas dyan. Napakabastos naman nila. Kung talagang totoong sa Diyos sila, 14:41 Corinthians, gagawa sila na may kaayusan. Ang ginagawa nila, yung way na mangaral sila, walang kaayusan. Kaya, paano magiging sa Diyos ito kung mismo utos ni Kristo, itinatakwil ng mga kolokoy na ito? Sabi sa 12:48 ng 1, ang sino man nagtatakwil sa akin, ay hindi tumutupad sa aking salita. Sa makatwid, itong mga born again, itong mga nangangaral, itong mga nagmamarket preaching na mga protestante, itinatakwil si Kristo. Bakit? Dahil isa sa utos ni Kristo sa 14:40 ng unang Korinto, na kaayusan ay hindi nila pinapractice. Kaya tayo, meron tayong kaayusan, meron tayong yorosary, meron tayong apostolic doctrine, meron tayong apostolic tradition in 2 Thessalonians na nireceive ng mga apostol na tradisyon. At isa yan sa dapat ugaliin dun sa simbahang itinayo ni Kristo na may otoridad, the foundation and pillar of truth in 3:50 Timothy, and according to our CCC Catechism of Catholic Church, that is the one holy Catholic Apostolic Church. Ngayon, kasama natin si kapatid na Jody. Siya ay ex-MCGI na, salamat sa Diyos. Siya ay active member ng Ang Dating Daan ng 1 taon. At nanggaling rin siya sa INC. Ngayon, sa awang tulong ng Diyos, ay kasama na natin siya. At bukas, o sa Sabado, bukas no, Sabado no? Biyernes ba bukas? Mag-profession of faith siya. Tapos, magkumpisal. Ngayon, sasabihin ng mga protestante, saan mo naman kanaba sa iyang kumpisal? Iyan ang aral ng Katoliko na wala sa Biblia. Oy, pastor, hindi ka lang nagbabasa. Dahil ang utos, mapalad ang bumabasa. Itong mga pastor, dili man bumabasa ng Biblia. Bakit? Tubag. Dahil itong mga pastor na ito, pasong-paso sa katotohanan. Dahil hindi ito mga naglilingkod sa Kristong Panginoon, hindi sa 18 ng Roma, kundi sa kanilang sariling tiyan. Katunayan, sa kanilang mga pagkakatipon, hindi pwedeng walang first fruit, hindi pwedeng walang tithes, hindi pwedeng walang abuloy. Bakit? Dahil yun ang sinasabi ng mga apostol sa 16:18 ng Roma, na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Bakit? Itinakwil nila yung aral ni Kristo At isa dun sa aral ni Kristo, yung sakramento. At ang inutusan ni Kristo, yung mga alagad, yung mga obispo, yung mga pare, 20:28 ng gawa, na may karapatang pakanin ng kawan. At isa dun sa uri ng pagpapakain, yung mga pinuspos na mga pare at mga pinuspos ng Espiritu Santo ng mga obispo. At isa dun, 20:23 ng 1, sino mang ipatawad ninyo ay ipatatawad sa langit. Why? Because the church have a authority na galing sa ating Ginoong Jesucristo. Na ano? 16:18-19 ng Mateo, na ano mang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ngayon, ang tanong ng mga protestante, paano ka anib sa Iglesia Katolika? Wala nga sa Biblia yung pangalan niyan. Wala namang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa Biblia. Meron, hindi lang kayo nagbabasa. Bakit? Dahil hindi lang naman dapat Biblia ang basahin natin. Dahil ang mga apostol, 3:6 na 2 Korinto, hindi sila sa titik. Pag sinabing hindi sa titik, dili sila letra por letra at hindi sila Bible alone. Bakit? Dahil ang pangangasiwa nila sa bagong tipan, hindi na sa titik. Dahil ang titik, nakamamatay. At bukod sa nakamamatay, hindi mo ikaliligtas yun dahil kakontra ka na sa aral ng mga apostol At yung mga apostol, lalo na si Apostol Pablo, yung karunungang itinuturo niya, 1:12 ng Galacia, basahin natin, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ibig sabihin, lahat ng pinahayag, lahat ng pinangingasiwaan ng mga apostol, galing yun sa atong Ginoong Jesucristo. At doon rin mismo sa talata na yon, kakontra nila ang iglesia ni Manalo. Why? Because Apostle Paul clarified
in 1:12 of Book of Galatians that our Lord Jesus Christ is God. Bakit? Dahil yung karunungan tinanggap nila, hindi nila tinanggap sa tao, kundi sa Diyos, kundi sa atong Ginoong Jesucristo. Ngayon, anong klaseng pangangasiwa meron ng mga apostol? Hindi na sa titik. Bakit? Dahil ang mga apostol, hindi sila Bible alone. Ngayon, 8:8 lang, Hob, read the book of history and see. Ngayon, anong makikita natin sa book of history? Sabi sa Groyler Encyclopedia, yung may 120 person na 2,000 years ago ang edad na simbahan, that society was Jesus Christ found. Ibig sabihin, mga kasaysayan na mismo ang mga nagsasabi na ang tinukod o ang tinayo ng ating Ginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tubag, 16:18 ng Mateo, physically speaking, historically speaking, biblically speaking, hindi pananaigan ng Hades. Ibig sabihin nun, 1st century, 2nd century, 3rd century, at hanggang sa kasalukuyan, hindi pananaigan ng lahat ng bansa at lahat ng relihiyon ang tinayo ni Kristo na simbahan. At yun ang tinatawag sa pangalan ng Diyos, 43:7 ng Isaias, na siyang Iglesia ng Diyos. At ang Iglesia ng Diyos, yun ang iniwan ni Kristo na mayroong authority sa 3:15 ng unang Timoteo. At according to our CCC, Catechism of Catholic Church, that is the Roman Holy Catholic Apostolic Church. E di nabasa natin. Hindi naman kasi dapat tayo Bible alone. Eh baka itong mga protestante na ito, pag pinahanap ko ng brief sa Biblia ito baka hindi na kayo mag-brief. Bakit? Dahil lang sinasabi, ang konklusyon ng mga protestante, kailangan mababasa sa Biblia lahat. Si Soriano kailangan lang, ang gagastusin mo, ang sasabihin mo, kailangan nakasulat. Amen? Gumanon pa si Soriano Ngayon, Soriano, saan mabasa sa Biblia SPBB? Wala sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia piyesta ng Diyos? Wala sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia ang brief? Christian New Year? Wala sa Biblia. Ngayon, kung wala sa Biblia, di wag ka mag-brief. Bakit? Yun ang basihan ng mga faith. Yun ang basihan ng mga Yun ang basihan ng mga protestante ng mga Bible alone. Kailangan daw wag higit sa mga bagay na nasusulat. But the Protestant using verse out of context. Because the first 6 of 1 Corinthians, the subject of the sentence of this verse is Tanakh. And the Tanakh is Hebrew Bible. And the subject of matter of that verse called Tanakh is in Old Testament. Ngayon, we are in New Testament. Ang dapat nating pakinggan si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol dahil si Kristo ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Hindi si Manalo, hindi si Soriano, 1:1 hanggang 2 ng Hebreo. O naintindihan nyo ba ito mga protestante? Dahil gusto nyo letra por letra O ngayon, saan mabasa sa Biblia ang brief? Pag wala kayong nabasa sa Biblia ang brief, wag na kayong mag-brief. Ngayon, may mababasa ba tayo sa Biblia na Iglesia Katolika? 9:31 ng Gawa, La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostólicas Romanas. Sabi naman ni Robert na loko-loko na protestante, ang babaw ng argument mo. Okay lang yan. Mababaw talaga kasi wala pa naman tayo sa debate. Magdiskusyon tayo. Robert, pastor, o patunayan mo, ang Seventh-day Adventist ang nitukod ni Kristo, sumala sa Biblia, hindi sumala sa referensya. O pagbigyan kita. Bible alone tayo. O ngayon, kasama na si kapatid na Jody. Tito Jody, ano mo bro? Ano bang dati mong reliyon? CGI. Ilang taon ka dyan? Ano yung mga katungkulan mo dyan na tinanggap? Gcos. Yung Gcos, Pagiging Marshal ng CGI. Ngayon, buong puso ka na bang babalik sa Santa Iglesia? Ayan. Ayan ang ating bagong makakasama at i-welcome natin si kapatid na Jody sa tunay na iglesyang tinayo ni Kristo. Babalik na siya dahil nakatikais natin siya. Talagang nagpuyat tayo no? Dahil utos naman yun Alas 3 na tayo natulog no? Tinalakay natin ang doktrina natin. Asa si Mago? Nandun, nagtatampo. Tatampo si Mago, Bro Carlo. Ayan. Sabi ni Eugene Baluta, nonsense pakipagtalastasan dito Di wag kang manood, patunay lang yun na hindi ka sa Diyos. Bakit? 8:47 ng 1 dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ba't ka nanonood? Mali pala wag kang manood. Matulog ka na lang sa inyo. Bihira ka naman Kaya ngayon mga kapatid, dala na natin ang atong microphone
Naghihintay na lang tayo ng protestante na magpre-preach dito dahil sabi ni Kuyang Guard tsaka ni Padre, yon si Padre, ay meron Huwebes, Biyernes, Sabado, nandito yung mga protestante. Ngayon nakita ko kanina yung protestante dito, nakita ako, nakipag-eye to eye sa akin, nawala. Umalis. Lumipat yata ng pwesto, pero abangan natin, maaga pa naman. Maaga pa naman dahil 6:58 pa lang naman mga igsuon. Maya-maya nandito na yung mga protestante niya. Sana nga merong iglesia ni Cristo ni Manalo makapagtalastasan tayo sa tunay na iglesia o kaya sa Christology, gaya ng ginawa ni Gerald at ni Rashid Indasan. Ngayon, wala pa tayong nakitang protestante dahil baka nagdadasal pa sila sa Diyos nila. Yan. Anong parokya ito? Ayan, San Isidro, Labrador. Binyan Laguna. Binyan Laguna. Mga protestanteng galit na galit sa akin. Huntingin nyo ko dito sa Binyan Laguna. Nandito ako lagi. Huwebes, Biyernes, Sabado. Nandito ako. Patunayan nyo, yung pinaniban nyo yan ang Napustahan Diyos sa Pasko. Unang-una, ang nag-celebrate ng Pasko, yung mga anghel. Kumanta sila, Gloria, Gloria Excelsis, Gloria. Meron nga yung kanta si Soriano, Gloria, Gloria Deo, Gloria in Excelsis. Yun ang kinanta ng mga anghel. Dahil ipinanganak na ang Diyos. Katunayan, nasa hula, 9:6 ng Isayas, sapagkat sa ating ipinanganak ng isang bata, sa ating ipinanganak ng isang anak na lalaki, at ang pamamahali maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangmangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Sino yun? Si Kristo. Ibig sabihin, isineselebrate in Old Testament, in New Testament, ang kapanganakan ng atong Ginoong Hesus Kristo. Ngayon, ba't December 25? Because the tradition that received of the apostles. So what kind of verse is that? In 3:6 of 2 Thessalonians, that the tradition that received of us. And what of the tradition of the Catholic Church is celebrating or celebrate ang kapanganakan ng ating Diyos at tagapagligtas, Diyos 13 nandito, at yun ang ating Ginoong Jesucristo. Kaya ngayon, naghintay tayo ng mga protestante dito. Ayan. Ayan. Ayan tayo, si Bro Jody, ay si Padre. Ayan, hinihintay nating may mga protestanteng pumunta. Sa ngayon, maaga pa kasi baka nagdadasal pa sila sa kanilang Diyos. 4:8 ng Galacia. Hindi naman sila pakinggan nun. 15:8 ng Kawikaan dahil ang hain na masama sa suklam-suklam sa Diyos. At isa dun sa masama, yung iba ang Diyos mo, 4:8 ng Galacia. Dahil walang kabuluhan ng pagsamba mo sa Diyos, 7:7 ng Marcos. Ayan. Ngayon, tingnan natin. Kasama natin si Bro Jody. Sumasakit likod ko. Aray. Parang nawalis Ayan, Enzo Papa, shout out from Archdiocese of Cotabato. Bro Carlos, special shout out sa iyo. Mga kapatid, Nelson na Loko-Loko, shout out sa iyo. Kung di ka ba naman engot, ba't ko naman papakialaman yung mga kapatid kung anong ginagawa nila? Sabihan pa akong pakialamero. Ang sabi nga sa 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Pag sinabing sa kalayaan, we have a freedom given by God. Pero may warning, huwag lamang ninyong gawing dahilan ang inyong kalayaan sa laman. At yung laman, 5:19 hanggang 21 ng Galacia, hindi sa Diyos kundi sa demonyo. Ngayon, kung ginagawa man ng pari yun, ginagawa man ng kapatid yun, hindi na problema ng simbahan yun. Problema na nila yun dahil tinawag tayo sa kalayaan at bukod doon, 7:20 ng Ecclesiastes, walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Tutulan nyo yan mga protestante. Hinahamon ko kayo ng diskusyon. Matthew, hello bro. Bro Isaac, ayan, shout out from Dubai. J. Tripe,
Bro Paul Alima. Hello, bro. Si Bro Paul. Bro Paul. Ayan, dito tayo, si Padre. Kinausap natin kanina para makapag-profession of faith sa Saturday. Umalis na sa MCGA ni Soriano si Bro Jody. At ngayon, kailangan niya Sacrament of Confession at Profession of Faith. Protestante na. Si Padre naghihintay, oh. Naghihintay rin, oh. Naghihintay rin si Padre sa mga protestante. Kumara yung mga sulpot sa history, ba't kaya? Kakontra sila ng Biblia dahil ang Biblia na mismo nagsasaysay 8:8 ng Job, basahin ang aklat ng kasaysayan. Samantalang sila, hindi kaya pwede yan. Sabi sa 22:8 hanggang 9 ng Apokalipsis, huwag daragdagan ba't babawasan. Tama. Pero hindi tumutuko yon sa lahat ng talata ng Biblia. Tumutuko yon dun sa aklat ng hula. At yun ang aklat ng Revelation. Dahil hindi pa naman compiled ang Old and New Testament noon sa panahon ni Apostol Juan. Dahil na-compiled lang ang Biblia, nagkaroon ng translation, nagkaroon ng selection, nagkaroon ng canonization 405 AD with Pope Damasus and Saint Jerome. At yung dalawa na yon is a church father of a Catholic Church, not fathers of Protestantism, na gaya ni Martin Luther. Ngayon, naghihintay rin si Padre, naiinip rin. Bang walang mga pastor, question and answer tayo. Sabi naman ni ngayon, bago tayo magpasimula ng question and answer, ano ba ang question and answer? At ano ba ang tanungan at ano bang tungkulin ng isang mangangaral sa Diyos para matawag na totoong mangangaral sa Diyos? Unang-una, 3:15 ng unang Pedro, inyong sambahin si Kristong Panginoon ng inyong buong puso. Paano sasambahin ng isang tunay na Kristiyano sa panahong Kristiyano si Kristo ng buong puso? Handa dapat sa pagsagot. At bukod sa handa dapat sa pagsagot, handa ka ring makinig sa sagot. Bakit? 8:47 ng Juan, dahil yung sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. At bukod sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, yung nagtuturo ng salita ng Diyos, handang magpatanong dahil kasama yan sa Ebanghelyo ni Kristo sa 3:15 ng unang Pedro. At utos rin na magsuri tayo. Hindi magkampi-kampi. Hindi mag-stay lang sa isang pananampalataya na alam nating pinatag lang ng tao. Unang Tesalonica 5:21-22, subukin ninyong lahat ng bagay. Pag sinabing subukin lahat ng bagay, pastor, doktrina, ikapu, subukin ninyo. At ingatan ninyong mabuti layo yung bawat anyo na masama sa paanong paraan. 4:1 ng unang Juan, subukin ninyong spirito kung ito'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kaya tayo mayroong question and answer ngayon. At tungkulin rin ng isang mangangaral yon sa 3:15 ng unang Pedro. Kaya pag may kilala kayo, mangangaral, nagpapakilala, sa Diyos daw sila totoo. Ayaw naman magpatanong, sa demonyo yon. Bakit? Itinatakwil nila salita ni Kristo, utos ni Kristo, gaya ng mga dalahirang born again. O saga, question and answer na tayo. Sabi, ang mga apostol nagbautismo sa pangalan ni Kristo. Bakit ang Catholic Church ay sa 3 pangalan? Ngayon, ang sagot natin dyan, ang atong tubag sa iyong panguntana, igsuon, sumala sa Biblia, ay ganito. Yung translation na ginagamit ng mga born again sa unang Pedro ay wrong translation. Because the true translation of 1 Peter, basahin natin, ang nakalagay doon, magbautismo kayo sa kautusan ni Kristo. Hindi sa pangalan ni Kristo ang nakalagay doon, kundi ang nakalagay sa kautusan. Baptizing them in the commandment of Christ in King James Version. Ngayon, ano yung kautusan ni Kristo? 28:19 ng Mateo, ang sabi, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, yung nakausap kong pastor dito, bro, hindi daw utos daw yon, hindi daw utos yon. Sabi ko, sige. Ang tanong niya sa akin, saan mabasa sa Biblia na ang mga apostol nagbautismo sa 3 pangalan? Sabi ko, tanong ko sa iyo, ang mga apostol ba sumusunod pa sa salita ni Kristo? Yes or no? Sumusunod. Ngayong sumusunod sila sa salita ni Kristo, tinatanggap mo na sumusunod sila sa kautusan ni Kristo? Sumusunod. Ngayong sumusunod sila sa kautusan ni Kristo, sabi mo sa 28:19 ng Mateo, yun ay kautusan. Therefore, tinatanggap mo na sinunod nila yung sinabi ni Kristo na magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Butat asi Alisi sila dyan, nakaspeaker.
alis sila dyan, naka-speaker. O, yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Wrong translation, out of context, ang binabasa ng mga protestante. Baka may katanong ko sila. O, yan. Ayun yan. Sana mabasa mo PM ko sa iyo, bro Jared. Sige po, kapatid. Tayo naman ay pinapansin naman natin yung mga nagchat-chat kahit madami. Kailangan natin yun dahil tungkulin natin yun. Pato 32 ng Efeso, magmagandang loob sa isa't isa at isa doon, 5:47 ng Mateo, mangagbatian tayo kahit hindi natin sa kapatid sa pananampalataya. Bakit? Dahil kung ang Diyos nga hindi nagtatangi ng tao, hindi nagkakasala yun, ako pa kaya? Napakadumi kong tao. Napakamakasalanan ko. Hindi ako matwid. Ako pa kaya magtangi? Ba't naman ako magtatangi? And Diyos nga hindi nagtatangi, hindi nagkakasala. Gs 34:35 ng Gawang sabi, at binuka ni Pedro kanyang bibig at sinabi, tunay ng natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos sa mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Sino yon? Ang Diyos. Nagkakasala ba ang Diyos? Dili nagkakasala ang Diyos. Nagtatangi ba ng mga tao? Dili nagtatangi ng mga tao. Kung ang Diyos na hindi nagkakasala, hindi nagtatangi ng mga tao, ako pa kaya na nagkakasala at makasalanan? Magtangi ng tao. Napakawala ko ng muwang nun. Kakontra na ako ng Biblia no? Kung magtangi pa tayo ng mga tao. Ngayon, para makapakinig ang tao sa paligid. Baka mahuli tayo, bro. Kasi pagkausap namin bro, Father Ega, may kasulatan tayo dyan sa ano. Kasi pag ano tayo. Pero yung kailangan may sulat kasi yung talaga market preaching. Ngayon, hinihintay natin ng mga born again dahil maaga pa naman. Siguro bumabiyahe. Nakasound nila. Nakawas yung masound. Nakapolo bro, yung mga pastor. Tapos madami sila. Tapos maglalagay ng speaker tsaka stand, tsaka live. Ngayon, ang sabi naman nito ni Chummay, sabi, bakit nyo po alam na naging santos ang mga santos sa Papa sa Roma? Base sa Biblia, may paghuhukom pa. Tama, may paghuhukom pa. At yun yung 1,000 taon sa 26 ng Apokalipsis, basahin natin. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. At sa mga ito'y walang kapangyarihan na ikalawang kamatayan, kundi sila'y maging saserdote ng Diyos at ni Kristo at magigi o maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sino yung mga makakasama ni Kristo? Yung mga banal. Ngayon, ba't may mga banal na sa Roma? Ba't yung Santo Papa banal na ngayon hindi pa naguhukom? Because the church have the authority. Tama. 8:33 ng Roma, binabasa ni Soriano. Basahin natin. 8:33 ng Roma, sinong magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Tama yon, ang Diyos ang umaaring ganap. At isa sa pag-aaring ganap ng Diyos, yung iglesyang tinayo niya mula kay Apostol Pedro na unang papa sa Roma ay binigyan niya ng otoridad na ano? 16:19 ng Mateo, basahin natin, na anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At isa dun sa ipahintulot natin sa lupa na nga ipahintulot sa langit, yung pag-canonize ng mga santo. Bakit? 28:20 ng Mateo, sumasa atin si Kristo. At bukod sa sumasa atin si Kristo, 2:13 ng Filipos, Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya, magka-canonize tayo ng mga saint with the authority of God. At bukod sa authority ng Diyos, na-distract tayo doon dahil ayun, tinatawag tayo. Bukod sa authority ng Diyos, meron tayong mga yung mga santo na ipahintulot natin sa lupa, ipahintulot natin sa langit. At isa doon sa pagpapahintulot yung pagka-canonize ng mga santo dahil Diyos ang umaaring ganap at Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya alam na nating santo yung isang tao dahil na-canonize na ng church because the church have the authority galing sa ating Panginoong Jesucristo. At bukod sa authority, 28:20 ng Mateo, nasa atin si Kristo. At bukod doon, 3:15 ng unang Pedro, the church is the foundation and pillar of truth. O yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang nagka-canonize ng mga santo ang simbahan dahil ang iniwan ni Kristo ang simbahan at ang simbahan ay may otorisasyon na mula sa unang papa sa Roma
hanggang sa kasalukuyan sa ating Papa Francisco ay pwede tayong makapag-canonize o magpahintulot sa lupa na maging banal. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Ayan. Parang manala ng mukha. Alam mo yung nasa pwede pa. Ngayon, hintayin natin itong mga protestante na ito. Ha? Mga guardian. Ayan, special unit. Ayan, special unit. Ipakitin mo sa camera. Dito nakapwesto yung mga protestante tsaka dito sa tapat ng simbahan. Ngayon, yung isang pastor nakita ko kanina, nakipag-eye to eye, nawala. Nag-uwian yata. Ay, narinig mo? Ito pala ko may nag-mic. Ayan. Shout out bro Jaren. Deximo Joselito Celis. Parang ikaw yung anger bro. May mga born agoy. Ayan. Na pa tayo naghihintay ng protestante dito. Walang lumito ng mga protestante. Yung isa sana mag-pre-preach, nakita ko umalis. Sayang, kumiran. Wala nandun tayo. Nandun tayo nagtago. Takot tayo. Nakasaway mo na ba yan? Oo, ilang beses na. Kaya, mali. Hindi na siya nagpakita. Good kaya bro. Hintay tayo. Kaya doon nag-aalis sa dulo Oo. Hirap sa dulo ng tulay Arnel Aninang. Cham Fernandez. Natakot ang mga born agoy. Born agoy bro. Born agoy daw. Hoy, Kuya Rex, ano ba to? Born agoy ba to? In Jesus name daw. Born again to. Gusto mo mag-dialogue to sa pagtuo tayo bro? Bukas, may Russia TV. Sabi niya. In Jesus name daw. Kinakasautan tayo ng Kristo niya eh. Yung Kristo nito protestante, hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas. Si Kristo na lang daw ang tanggapin. Yung ulo na lang daw. Di pugot pala ang ulo ng Kristo nitong mga ito. Dahil ang katawan ni Kristo, 1:18 ng Colosas, 5:23 ng Efeso, yun ang ililigtas niya. At yun ang iglesia o sa haligit-saligan na katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo. At yun ang iglesia ng Diyos. And the Church of God, according to our CCC, sa Roman Catholic Church. At yung katawang sa Diyos ni Kristo, 2:16 ng Efeso, hindi pwedeng hindi kasama sa kaligtasan yon dahil body of Christ yun. Yung Kristo neto, kinakasaut tayo at matanggal daw yung yabang natin. Di naman tayo nagyayabang. Dahil kung nagyayabang tayo, sinuntok ko na itong mga pastor na ito. Pinaghampas ko na sana ng tubo ito dahil sabi dun sa 2:27 ng Apokalipsis, kundi sila ipaghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Dahil di naman tayo mayabang, hindi naman ito literal, yung pakikibakan ng mga apostol na dapat ugaliin sa tunay na iglesia. Ikala mo Korinto 14:5 na hindi ilaban sa laman, yun ang gawin natin. Ngayon, nakikipag daw. Ayan na nakalagay, I rebuke you spirit of Satan in Jesus name. Ayan ang sinasabi niya eh. Wag mo sa amin patanggap yung Kristo mong mahalay. Yung Kristo mong ulo lang na walang katawan. Dahil hindi namin naiwala si Kristo, 28:20 ng Mateo. Dahil ang Kristo ng Katoliko, ang tunay na Kristo. 2:13 ng Tito, 5:20 ng unang 1, 8:23 ng Kawigaan, na umira ng walang pasimula na nasa kanan ng Ama. Tatadarin kita ng talata. 3:1 ng Kolosas, 111 ng Awit, 1:8 ng Hebreo. Siya ang aming Ginoong Hesukristo
7:24 ng Hebreo na walang kapalit. Sa makatwid, hindi pwedeng matalikod ang katawan niya, hindi pwedeng hindi kasama ang katawan niya dahil nasa panukalang walang hanggan yon. 3:11 ng Efeso. O ngayon, kaya mo bang gibain yan? Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.